Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang bagay na kinakaharap nating lahat sa isang punto, kasalanan. Ngunit ito ay hindi lamang anumang karaniwang kasalanan. Ito ay isa na may malaking impluwensya sa ating buhay kahit na hindi natin ito napagtanto. Ito ay tulad ng isang anino na sumusunod sa atin kahit saan, banayad ngunit makapangyarihan sa parehong oras. Ang kasalanang ito ay hindi lamang isang hiwalay na gawa. Ito ay tulad ng isang puwersa na unti-unting pinapahina ang pinakamahusay sa loob natin. At alam mo ba kung ano ang pinakamasamang bahagi? Nakakaadik. Kapag nahawakan na, mahirap nang kumalas. Nagdulot ito ng kalituhan sa maraming panahon sa iba't ibang lipunan kahit na ang mga dakilang imperyo ay bumagsak dahil dito. Ngunit ang dahilan kung bakit napakahirap talikuran ang kasalanang ito ay dahil ito ay mapanlinlang. Unti-unti itong nakontrol tulad ng sapot ng gagamba hanggang sa hindi na natin namalayan na naroroon na ito. Kaya, hinahamon ko kayo, mahulaan mo ba kung ano ang kasalanang ito? Ang sagot ay nasa isang kilalang aklat, ang aklat ng Hebreo, Kabanata 12. Kaya nga, dahil napaliligiran tayo ng napakaraming ulap ng mga saksi, iwaksi natin ang lahat ng humahadlang at ang kasalanang madaling nakakasagabal at tumakbo tayo ng may tiyaga sa takbuhan na itinakda para sa atin na nakatuon ang ating mga mata kay Jesus, ang pioneer at tagapagsakdal ng pananampalataya. Dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya, ay tiniis niya ang krus, nililibak ang kahihiyan nito at naupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa isang tiyak na kasalanan na nakapaligid sa atin na kasing dali ng isang bitag. Ito ay isang kasalanan na maaaring mag-iba sa bawat tao, ngunit ito ay isang bagay na patuloy na tumutukso sa atin at lumalayo sa atin mula sa Diyos. Kaya, ano ang sinasabi sa atin ng Diyos dito? Ipinakikita niya sa atin na may kasalanan na madaling makasalubong sa atin. Marahil alam mo na kung anong kasalanan ang higit na nakakaapekto sa iyo. Maaaring ito ay isang bagay na nahihirapan kang itago o isang bagay na napansin na ng lahat sa paligid mo. Bawat isa sa atin ay may kahinaan, isang punto kung saan tayo ay mas madaling kapitan ng kasalanan. At kawili-wili, ang kasalanang ito ay maaaring hindi pareho para sa lahat. Halimbawa, maaari kang matukso ng isang bagay na hindi nakakaapekto sa ibang tao. Ito ay tulad ng sa combat sports, kung saan pinag-aaralan ng mga manlalaban ang kanilang mga kalaban bago ang laban, nanonood ng mga recording ng mga nakaraang laban, sinusuri ang mga galaw at naghahanap ng mga kahinaan. Sa katulad na paraan, kailangan nating magkaroon ng kamalayan sa ating sariling mga kahinaan. Kilalanin itong mabuti upang labanan ang mga tukso at manatiling matatag sa ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga recording na ito, matutukoy ng mga manlalaban at coach ang mga pattern sa estilo ng pakikipaglaban ng kalaban, gaya ng kanilang gustong mga diskarte sa pagtatanggol, at mga tendensya sa ilalim ng presyon. Maaari din nilang makita ang anumang mga kahinaan o kahinaan na maaaring mayroon ang kalaban, tulad ng isang tendensyang mabilis na mapagod o isang pagkamaramdamin sa ilang uri ng mga strike. Ang impormasyong ito ay pagkatapos ay ginagamit upang bumuo ng isang plano ng laro para sa susunod na laban. Maaaring iakma ng mga mandirigma at coach ang kanilang pagsasanay upang partikular na itarget ang mga kahinaan ng kalaban at bumuo ng mga estratehiya upang pagsamantalahan ang mga hilig ng kalaban sa ring. At naniniwala ako na iyon ang ginagawa ni Satanas sa mga tao. Kinamumuhian ka ni Satanas at determinado siyang pagsamantalahan at ilantad ang iyong mga kahinaan. Pinapanood niya ang mga recording tungkol sa iyo. Ibig sabihin, alam niya kung ano ang napakadaling nabibitag sa iyo ng kasalanan. May game plan si Satanas kung paano ka sisirain.
Hinding-hindi ka tutuksuhin ni Satanas sa isang bagay na hindi mo gustong hangarin. Hindi ko sinasabi na matutukso ka lamang na gawin ang kasalanang ito. Gayunpaman, ang pagkakataong gawin ang kasalanan na napakadaling makahuli sa iyo ay magpapakita ng higit pa kaysa sa iba pang mga kasalanan. Mag-isip sandali. Ano ang kasalanang iyon sa iyong buhay? Maging tapat sa iyong sarili. Ano ang kasalanan para sa iyo? Ito ba ay pagmamataas? Ang ilang mga tao ay puno ng pagmamataas na sila ay isang bangungot na harapin. Walang gustong humarap sa kanila dahil sila ang laging tama. Kasal sa loob ng 20 taon at hindi minsang nagkamali tungkol sa anumang bagay, ni minsan ay hindi nagsabi ng 2 salita, "Ako ay mali." Wala nang mas masahol pa sa mapapangasawa ng mapagmataas na tao dahil ang mapagmataas na tao ay hindi kailanman umamin kapag siya ay mali. Ang isang mapagmataas na tao ay hindi maaaring umamin kapag siya ay nagkamali. Sila ay mas mahigpit na kumakapit sa kanilang mga paniniwala sa iyong asawa. Kakailanganin mong managot sa araw ng paghuhukom para sa pagmamataas na iyong kinakapitan ng mahigpit. Ang mga pag-aasawa ay bumagsak at ang isa sa mga dahilan ay ang pagmamataas ng mga tao. Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon na isantabi ang iyong pagmamataas. Gayunpaman, sa parehong oras, may mga tao na hindi nakikipagpunyagi sa isyu ng pagmamataas. Lumalakad sila sa kababaang loob, ngunit ito ay dahil ang pagmamataas ay hindi ang kasalanan na madaling nakakasagabal sa kanila. Marahil para sa iyo, ito ay pagsusugal. Malubha ang mga pagkagumon sa pagsusugal. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ako kailanman nagkaroon ng mga isyu sa pagsusugal, ngunit nabuhay ako kasama ng mga taong nagkaroon at nakita ko kung paano maaaring mangibabaw ang pagsusugal sa isang buhay, kung paano nito makokontrol ang isip ng isang tao. Para sa isang may sapat na gulang na lalaki na may mga responsibilidad, ang pagkilos ng hindi makatwiran sa pagsusugal ay maaaring humantong sa kanya upang magnakaw mula sa kanyang sariling ina upang patuloy na maglaro. May kilala akong lalaki na kailangang sumama sa kanyang asawa sa pagtaya sa mga bahay sa loob ng 50 metro mula sa kanilang tahanan upang hilingin sa kanila na huwag siyang papasukin kung siya ay nagpakita. Ito ay hindi lamang isang personal na pakikibaka. Nakakaapekto ito sa mga pamilya, kaibigan at buong komunidad. Ang pang-akit ng mabilis na panalo, ang kilig sa pagkuha ng mga panganib ay maaaring makabulag sa isang individual sa halaga ng kung ano ang mayroon na sila. Ang pananalapi kasiraan ay isang pangkaraniwang kinalabasan, ngunit ang emosyonal at relasyong gastos ay mas mapangwasak. Sinisira nito ang tiwala sa loob ng mga pamilya, nayayanig ang mga relasyon hanggang sa punto ng pagkasira at maaaring mag-iwan ng pangmatagalang peklat sa mga bata na nakasaksi sa kaguluhan. Ang kabalintunaan ay na kapag mas maraming natatalo, mas nagiging desperado silang mabawi ang lahat, na lumilikha ng isang mabisyo na siklo na mahirap sirain. Ito ba ang kasalanan ng pagkagumon sa kemikal? Ang pagkagumon sa kemikal ay isang kakilakilabot na pagkagumon. Ito ay isang kasalanan na maaaring itaboy ka sa iyong tahanan, mawala ang lahat sa iyong paligid, at gawin ang lahat para sa susunod na pag-aayos. At kapag may sinabi ako, kahit ano ang ibig kong sabihin, ang pagkagumon na ito ay hindi lamang nakakapinsala sa individual, ito ay umaabot sa kanilang buong buhay, na nakakaapekto sa bawat relasyon at pagkakataon. Ito ay isang kasalanan na kumonsumo hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa isip at kaluluwa, na humahantong sa isang tao sa landas ng pagkawasak at kawalan ng pag-asa. Sinisira nito ang katawan, maaaring gawing tunay na zombie ang mga tao, at ang pagtugis sa susunod na pag-aayos ay nagiging walang humpay na salpok na lumalampas sa lahat ng iba pa, kadalasang humahantong sa mga mapanganib
at ilegal na aktibidad. Ang mga pamilya ay nagkawatak-watak. Ang mga karera ay nawasak at ang kakanyahan ng individual ay nabubulok. Para sa iyo, sa iyong buhay, ang kasalanan na madaling bumibitaw sa iyo ay pagnanasa. Ang ilang mga tao na nakikinig sa akin ngayon ay nakikipaglaban sa pagnanasa sa loob ng mga dekada. Ang pagnanasa ay ang kasalanan na madaling bumibitaw sa kanila. Nakipaglaban sila laban sa panonood ng immoral na mga video sa internet. Nakipaglaban-laban sa pakikiapid at pangangalunya. Napipilitang gawin ang mga bagay na hindi nila gusto na gawin dahil sa pagnanasa. Gusto nilang itigil ang pamumuhay ng mga malaswang pamumuhay, ngunit hindi nila masasabing hindi. Ayaw nilang hawakan ang kanilang mga sarili, ngunit hindi nila masasabing hindi. Hindi nila gustong tingnan ang mga ito mga maruruming bagay sa internet, ngunit hindi nila masasabing hindi. Ayaw nilang gumawa ng pakikiapid, ngunit hindi nila masasabing hindi. Ayaw nilang mangalunya, ngunit hindi nila masasabing hindi. Gayunpaman, para sa ilang mga tao, ang pagnanasa ay hindi ang kasalanan na madaling nakakasagabal sa kanila. Ang kasalanan ay may mapanlinlang na kalikasan. Ito ay may banayad at hindi likas na kakayahang manatiling natutulog sa loob ng maraming taon. Ang kasalanan ay may kakayahang linlangin ang isang tao na pinaniniwalaan silang nagtagumpay sila sa partikular na kasalanang ito. At sa katunayan, mga taon, kahit na mga dekada, ay maaaring lumipas. Ang mapanlinlang na kalikasan ng pagnanasa, ngunit ang kasalanang ito ay hindi nawala. Ito ay naghihintay. Ito ay naghihintay para sa tamang mga pangyayari upang ihanay. Ang kasalanan ay matiyaga. Ito ang mapanlinlang na kalikasan ng kasalanan. Ito ay balutin ka sa isang huwad na pakiramdam ng seguridad. Isang maling kahulugan na hindi mo kailangang maging masigasig sa pagprotekta laban sa partikular na kasalanang ito. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula kang bumaba sa iyong bantay at naniniwalang nalampasan mo na ang kasalanang ito. Maaaring lumipas ang mga taon, dekada. Kahit na magkatugma ang mga pangyayari, ang pagnanasa na natutulog sa loob ng maraming taon ay maaaring mag-atake muli ng buong lakas. Ito ang mapanlinlang na kalikasan ng pagnanasa. Maaari itong magtago mula sa iyo at mapaniwala ka na hindi mo kailangang protektahan laban dito. Ngunit maaari nitong kunin ang iyong pamilya, gawin ang iyong mga desisyon, at sirain ang iyong kalusugan, nakawin ang iyong kayamanan, at alisin ang iyong kapayapaan ng isip. Ang pagnanasa at galit ang magdidikta sa iyong mga desisyon, at nasaksihan ko ang kanilang mapanirang kapangyarihan sa loob ng mga dekada sa ministeryo. Ang hindi makontrol na pagnanasa ay maaaring humantong sa isang tao sa mga lugar na hindi nila gustong puntahan at maaaring magtaka sila kung paano sila napunta sa isang mababang lugar. Ang pagnanasa ay maaaring umakay sa mga tao na gumawa ng mga pangako na hindi nila maaaring tuparin at gastusin ang lahat ng kanilang pera, iniiwan silang luhaan, diborsyado, at pinansyal na nasisira. Para sa iyo, sa iyong buhay, ito ba ay kasalanan na galit? Ikaw ba ay isang taong nakikipagpunyagi sa galit, palaging nasa bingit ng pagsabog sa anumang maliit na bagay? Ang iyong buong pamilya at ang mga tao sa paligid mo ay alam na mag-ingat sa paligid mo dahil alam nila na ikaw ay literal na isang ticking time bomb. Gayunpaman, sa parehong hininga, nariyan ang mapanlinlang na katangian ng katamaran. Ang mga taong hindi nakikipagpunyagi sa galit at bihirang mairita, walang init ng ulo o hilig sa galit. Para sa ilang mga tao, ito ay katamaran. May mga taong nahihirapan sa katamaran. Ang gusto lang nilang gawin ay matulog buong araw. Maliban kung mayroon kang kondisyong medikal, sapat na ang 8 oras na pagtulog sa isang gabi. Pinaplano nila ang kanilang araw sa paligid ng pagtulog dahil sila ay tamad, natutulog 14 na oras sa isang araw. Ang katamaran ay hindi lamang nagpapahayag ng sarili sa pagtulog, ipinapakita nito ang sarili sa hindi paggawa ng dapat gawin.
Kung mayroong isang gawain o trabaho na dapat mong gawin at napapabayaan mo ito dahil lamang ito ay mangangailangan ng labis na pagsisikap, iyon ay ang katamaran. Gayunpaman, sa parehong hininga, may mga tao na hindi nakikipagpunyagi laban sa katamaran. Sila ay masisipag na manggagawa. Lahat ng ginagawa nila, 100% ang ginagawa nila. Lahat ng kailangang gawin, ginagawa nila araw-araw. Para sa kanila, ang pagbangon sa higaan at pagiging produktibo ay isang pakikibaka dahil ang katamaran ay ang kasalanan na madaling bumibitaw sa kanila. Hindi naman sa hindi na sila nakagawa ng isa pang kasalanan, gayunpaman, ang kasalanan na madaling makakaapekto sa kanila ay katamaran. May kasalanan para sa ibang tao. Ito ay kasakiman, katakawan, inggit, katamaran. Kaya, ang pinakanakakahumaling na kasalanan sa mundo ay iba para sa iba't ibang tao. Ang ilang mga tao ay nakipaglaban sa loob ng ilang dekada laban sa pakikiapid. Ang iba sa pangangalunya, ang iba sa kasinungalingan. Sa bawat pagkakataon, may mga taong lumalaban sa pagnanakaw. Ang mga tao ay may mga issue sa kasalanan. Para sa iyo, ang pagnanakaw ay maaaring isang bagay na hindi mo kailanman nahirapan. Ito ang lugar ng iyong kahinaan. May mga taong nakipagpunyagi sa loob ng ilang dekada sa panonood ng mga immoral na video sa internet. At ito ang pinakanakalululong na kasalanan na pinagsisikapan nilang malampasan. Iba't ibang tao ang nakikipaglaban laban sa iba't ibang kasalanan at iyon ay isang katotohanan. May mga taong nakikibaka laban sa mga kasalanan na hindi mo nilalabanan. Huwag magmadaling ituro ang daliri at husgahan ang ibang tao. Habang pinag-iisipan natin ang iba't ibang mga kasalanan na madaling bumalot sa atin, maging ito ay pagmamataas, pagsusugal, pagdepende sa kemikal, pagnanasa, galit, katamaran, o hindi mabilang na iba, ang ating mga puso ay maaaring mapagod sa bigat ng mga pakikibakang ito. Ngunit mahal na mga kapatid, tayo hindi pinababayaan na harapin ang mga laban na ito ng mag-isa. Dito dapat tumutok ang ating tingin kung saan dapat nakasentro ang ating focus. Tumitingin tayo kay Jesus, ang may akda at tagapagsakdal ng ating pananampalataya, gaya ng nakasaad sa Hebreo 12, talatang 2. Tandaan, si Jesus ang nagpasimula ng ating landas ng pananampalataya. Siya ang batong panulok, ang pundasyon na itinayo ng ating pananampalataya. Ang kanyang buhay, ang kanyang mga turo, ang kanyang sakripisyo sa krus, at ang kanyang muling pagkabuhay ay ang pundasyon ng ating paniniwala. Siya ang pinakahuling halimbawa ng pamumuhay na malaya sa pamatok ng kasalanan. Hindi lamang sinimulan ni Jesus ang ating landas ng pananampalataya, ngunit ipinangako rin niya na dadalhin ito sa pagtatapos. Siya ang tagapagsakdal ng ating pananampalataya. Sa kanya natagpuan ng ating pananampalataya ang katuparan at konklusyon nito. Ito ay isang pangunahing katotohanan na dapat hawakan, lalo na kapag nakikita natin ang ating sarili na nahihirapan sa paulit-ulit na mga kasalanan. Sa gitna ng ating pakikipaglaban sa kasalanan, dapat nating i-redirect ang ating focus kay Jesus. Kapag ang ating mga mata ay nakatuon sa Kanya, ang mga pakikibaka at tuksong kinakaharap natin ay nagsisimulang mawala ang kanilang impluwensya sa atin. Kay Jesus, nasusumpungan natin ang lakas upang mapagtagumpayan, ang karunungan upang harapin ang ating mga hamon, at ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. Alagaan ang iyong pag-ibig kay Kristo, hayaang si Kristo ang iyong unang pag-ibig at hindi ang kasalanan. Mapuot sa kasalanan at mahalin si Hesukristo. Labanan ang kasalanan at ibigin si Kristo, huwag umayon sa pagtanggap ng kasalanan bilang bahagi ng iyong buhay. Ito ay isang sinungaling. Ang kasalanang ito ay hindi isang permanenteng bahagi ng iyong buhay. Kapuotan ito, labanan ang kasalanang ito na parang kaaway ito,
at ibigin si Kristo bilang siyang tagapagligtas. Mahalin mo siya ng buong puso mo. Mahalin mo siya ng lahat ng mayroon ka. Ang pag-ibig ni Kristo ang maglalayo sa iyo sa kasalanan. Ang pagtingin kay Jesus, ang may akda at tagapagsakdal ng ating pananampalataya, ay nakatuon kay Hesukristo at sa kanyang salita. Ang pag-ibig ni Kristo ay tutulong sa iyo na mamuhay ng isang banal na buhay at bigyan ka ng kapangyarihan upang madaig ang anumang pagkagumon sa kasalanan, sa anumang kasalanan na iyong pinaglalaban ngayon. Pinalaya na ni Hesukristo ang mga tao mula sa mas masahol na mga sitwasyon at mas masahol na kasalanan kaysa sa kinakaharap mo ngayon. Huwag makinig kay Satanas at sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi ka nawawalan ng pag-asa. Hindi ka nakalaan sa impyerno. Hindi ka nawawalan ng dahilan. Tumutok kay Kristo. Tumingin kay Kristo. Sa gitna ng mga labanan laban sa iba't ibang kasalanan na bumabagabag sa atin, nakatagpo tayo ng pag-asa sa pamamagitan ng pagtingin kay Jesus, ang ating angkla ng pananampalataya at pagtubos. Naway lagi nating alalahanin ang pagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig ni Kristo na nagbibigay daan sa atin na mamuhay ng malaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Naway ang ating journey ay mamarkahan ng patuloy na pagtugis sa Kanya, ang may akda at tagapagpasakdal ng ating pananampalataya na nakatagpo sa Kanya ng lakas upang madaig ang anumang kahirapan at makamit ang ganap na buhay sa pakikipag-isa sa Ama. At ngayon, kung nais mong makipagkasundo sa ang ating tagapagligtas na si Hesukristo dahil sa paglayo sa kanyang mga daan o nais na magsimula ng isang bagong landas patungo sa walang hanggang kaligtasan, magkomento sa ibaba. Tinatanggap ko ang Panginoong Jesus bilang aking nag-iisa at sapat na Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kung nagustuhan mo ang video at nakilala mo ang nilalaman, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, magbigay ng like, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya, at sa gayon ay patuloy na umunlad ng sama-sama sa pananampalataya at kaalaman.